What a wonderful day mga ka-agree. Update ko lang po kayo sa ating area dito, sa ating Lakatan area. Habang hindi pa po pumapasok yung Bagyo Tino para po. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Para po may compare po natin sa inyo kung magiging ano ba yung itsura ng ating Lakatan Plantation pagkatapos po na madaanan kami dito ng bagyo. Ito po ina-update natin sa inyo para po ayun hindi natin masasabi na gumagawa-gawa lang tayo ng kwento kung ano ba. After nito, update ko talaga kayo pagkatapos na dumaan yung bagyo dito sa amin kasi dadaan dito 2 days from now. Dadaan talaga. Mamayang hapon siguro talagang yung clouds na nandito niya magla-landfall na po siya, malapit na siyang mag-landfall dyan sa area, vicinity ng Samar area. Kasi syempre po after 12 hours to 24 hours dito na yan sa amin, makakarating na yan dito sa amin. So yung ginawa natin, update ko lang kayo, yung pwede nating makunan ng dahon mga ka-agree dito sa ating Lakatan, ay kinuha ko na yung pwedeng maubos yung dahon kasi malapit na rin tawag ma-harvest yung mga malalaki na mga 2 weeks from now pwede na. Inubos ko na talaga, kinalbo ko na talaga yung dahon kasi para kahit dadaan man yung medyo malakas na hangin ay hindi po siya basta-basta matutumba kasi nga wala siyang pang ano sa itaas. Maliban na lang sa alanganin yung bunga, nagtira lang tayo ng mga 3-4, marami na yung 5 dahon. Sabi ko sana kasi pag walang pang bunga na bigat pwede pa nilang makaya yun, pero pag yun nga pag talagang malakas yung bagyo, may bunga at wala kasi matutumba. Kahit mag-propping ka pa rin, pag talagang dadaanan ka ng mata ng bagyo, matutumba at matutumba. Pero syempre po, ipakita natin sa inyo na may ginawa tayong preparation para po hindi masyadong grabe yung magiging tama sa ating Lakatan. So yan po, itsura ng ating taniman ng Lakatan. Update po habang hindi pa nakarating si Bagyo Tinog. Kaya nang sinabi ko, gaya pong ito, mga 2 weeks from now pwede na siyang ma-harvest. Kinuha ko na lahat ng dahon sa taas. Ayan po. Ayan po. Ito, kakakabalot lang nito nung 3 days ago. Ayan, 5 na lang yung dahon. Hindi na tayo mag-i-expect na talagang gaganda, lulusog, tataba yung bunga niyan. Pag ganyan, yung habol na lang natin dyan, at least kahit maging manipis lang yan, kung hindi matutumba, mapapagulang, mapapamature yung bunga, kahit medyo second class na, okay lang yun mga ka-agree. Okay lang yun kaysa talagang matutumba talaga. Pag tumba na yan kasi wala na, pang kambing na lang yan, pang manok, at saka pang kumpay na lang talaga pag matumba. So ito yung kalagayan ng ating saging. Halos 2 na lang kasi mga 3 weeks pa yan sana. Ito 3. Ewan ko lang kung kaya pang mapalaki, pero pag talagang hindi na yun, manipis na magugulang lang, magmamature lang na manipis. Pero gaya sa sinabi ko yan, mga 2 weeks pwede na yan. Inubos ko na talaga mga ka-agree kaysa naman matumba. Ito yung kalagayan ng ating current situation ng ating sagingan. Diyan sa taas na may mga konti, may mga bunga na iba, talagang nagbawas tayo ng dahon, hindi pa yan na baging yung iba dyan. Yun po. Pero po yung mga walang bunga, ayan, medyo 5, 6, 7. Pero yung iba dito, kaya po nito matagal pa itong magbunga. Talagang yun, kinuha na natin yung dahon. Yung masabi ko, next week ito pwede na sana ma-harvest to. Medyo nipis pa, mga 1 week pa sana ito. Pero inubos ko na rin po yung dahon mga ka-agree. Yun yung ginagawa natin. Nakita po natin yung technology niyan sa ibang mga area na rin ng Pilipinas at sa ibang bansa na rin na nagtatanim ng mga malawakang saging. Pag alam talaga na dyan dadaan yung bagyo, nagpa-propping yan, nagwa-wire propping, nagpo-pole propping, inuubos yung dahon. Yung sa kanila kasi kahit wala pang bunga, inuubos yung dahon. Sabi ko, paano yun pag nagbunga siya, 2 lang yung dahon, hindi na rin masyadong lalaki yung bunga. Pero nga iniisip ko nga mga ka-agree, yung saging kasi may konting resiliency rin yan sa panahon, sa hamon ng panahon. Sabi ko, kung makakapalabas siya ng bunga kahit konti yung dahon, magmamature pa rin, pero hindi ka maghahanap na masyadong lalaki o lulusog kasi kulang na talaga yung capacity niya na magpalaki ng bunga kasi nga kulang sa dahon. Pero at least yung habol kasi doon,
hindi masayang. At least po mapakinabangan pa rin yung bunga ng saging. Kung hindi man na-consume para sa tao, pwede pa rin magawang feeds para sa mga hayop. Kaya yun yung mga ginagawa. Pag hindi lang matumba ng bagyo, kahit hindi na talaga maibenta sa market para sa human consumption, yung habol po talaga mga ka-agri, yun, pang feeds. Dahil malawakan talaga kasi hektar-hektar yung mga tanim nila, ganun yung ginagawa. As long na maano lang, na tawag mapakinabangan lang, kaysa hindi na talaga mapakinabangan, matumba lang talaga sa bagyo, wala. Ito yung tsura dito sa ilalim, puro na lang dahon yan, maganda at hindi maganda yung dahon, basta sobra, talagang binabawasan ko. Sana nga, yun. Kaya po nito, ubos na rin yung dahon, ito ubos na rin. Yung ito, kahapon ko lang ito nabaging, hindi pa nakuha yung puso kasi hindi pa nakapagbigay ng ng distansya. Yun rin, konti na lang yung dahon, 5 na lang yung dahon, ito nga 4 na lang, 3 Kaya hindi na talaga tayo mag-i-expect lulusog at lulusog yan yung bunga ng ganun. Kaya po nang duna dito. Pero yung habo natin, ganun na rin po mga ka-agri, mapakinabangan. Yung mga maliliit na mga followers, binawasan na rin natin yung dahon. I will see mamaya dyan, yung may mga marami pang mga old leaves na yan, at saka may tama ng sigatoka, uubusin pa natin yun mamaya. Or else, pangkumpay na rin, preserve na rin natin para pangkumpay mga ka-agri. So yun, that is the current situation here dito sa ating taniman ng Nakatan habang hindi pa nakakapasok yung bagyong Tino. Punta ko kayo dun sa taas, yung sa area natin dun, hindi na pa na-delete at hindi pa nagbubunga. Sabi ko nga, pag ganyan, ano ba yung pwedeng mangyari? May bisita tayo dun sa taas, nandun si Sir Agri. Kumuha yata ng pangkonsumo. Sir Agri, good morning! Dito daw dadaan ang bagyo. Dito daw dadaan yung bagyo, kaya yung gagawin ko ngayon ay mag-prepare tayo sa kumpay. At saka inunahan ko na yung bagyo, yung mga saging dito na pwede ng inubos ko na yung dahon ng iba. Kasi matumba lang naman. Dadaan lang yan, hindi yan mag-i-stay. Hindi nga mag-i-stay, dadaan, pero baka maitutumba. Ano yan? Papaya. Inunahan mo na rin si Bagyo Tino. Oo, kasi wala na tayong magagawa pag ganitong situation. Tumba dyan, naroon ko nun. Kanino kay tatay? Sabi, hindi pa nga dumaan yung bagyo, tumba na. Kaya pa rin mo, boss. Di kukunin na lang talaga. Kasi sayang, papaya po yan. Nag-delete na ako, kahit na Kada ko dahil ko mabal puso, kaya dyan ako nagaki. may mga puso pa naman dyan kanina. Hanapin mo na lang yung puso. Mag-i-stack ka ngayon kasi mahirap na pag mga 2 days na puro ulan, mahirap maghanap ng pang sa baboy mo. Yan, yun po yung mga ginagawa natin dito habang hindi pa papasok si Tino. Kumusta naman yung lindol? Okay lang. Nilindol ka rin. Puminto lang hindi yung ilaw. Malakas rin. Hindi naman kalakasan. Hindi naman. Nako, buti na lang hindi ka nahulugan ng debris sa taas. Naglindol na naman kasi, naglindol. Okay. Okay.